Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 7:21-25. Natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Tayong lahat ay natitisod. Sa ating sariling kakayahan at kapag wala ang biyaya ng Diyos, tayo ay madaling magkasala. Tayong lahat ay natitisod sa maraming mga bagay. Kahabag-habag ang ating kalagayan. Ngunit dahil alam ito ng Diyos, ibinigay niya sa atin si Jesus na namatay at muling nabuhay, na nasa kanan ng Ama sa langit, ngunit nananahan din ngayon sa atin. Si Jesus na nasa atin ay gumagawa upang tayo ay hindi matisod. Awit 121, 2-5 at 8. Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papahintulutang ang paaboy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilib mo sa iyong kanan. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailan paman. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Tayo ay mayroong katiyakan at pag-asa sa Diyos. Siya ang pinakamakapangyarihan na nag-iingat sa atin upang hindi tayo mabuwal o magpatuloy sa pagkakasala. Purihin natin siya dahil siya ang gumagawa na ingatan tayo upang hindi matisod. Siya ay tapat na tumawag sa atin na maging banal. Siya ang gagawa nito. 2 Pedro 1:3, 4 at 10. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ay pinagkaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagdadasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Upang hindi matisod, ang pag-iingat ng Diyos ay nararanasan natin sa pamamagitan ng masigasig na pamumuhay at maingat na paglakad ayon sa kanyang kalooban. Ipagkatiwala natin ang ating pagkatao sa Diyos dahil siya ang gumagawa sa atin maging sa pagdanais at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Hawakan nating matatag ang ating pananampalataya kay Kristo dahil tayo ay naging kabahagi niya. Manatili tayong nakatayo at mag-ingat na mabuwal. Mag-ingat upang hindi matangay ng kamalian ng mga makasalanan. Lucas 22:28-32. Kayo'y yaong patuloy na kasama ko sa mga pagsubok sa akin. At inilalaang ko sa inyo kung paano ang Ama ay naglaan para sa akin ng isang kaharian, upang kayo'y kumain at uminom sa aking hapag sa kaharian ko, at kayo'y umupo sa mga trono,
na hinuhukuman ang 12 lipi ni Israel. Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Patuloy na manalig kay Kristo. Huwag panghinaan ng loob kung muling magkasala. Patuloy na magtiwala kay Jesus at ipahayag sa Ama ang kasalanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at matuwid na tayo'y patatawarin niya sa ating mga kasalanan at sa lahat ng kalikuan. Ito ay isinulat para sa atin para tayo ay huwag magkasala. Ngunit kung tayo ay muling magkasala, si Kristo ay ating tagapagtanggol sa harap ng Ama. Siya ang matuwid na ibinigay ng Ama na kabayaran para sa ating mga kasalanan at ng kasalanan ng buong sanlibutan. Si Kristo ang tanging solusyon. Tayong lahat ay nakakaranas ng tukso na magkasala. Ngunit pinakamakapangyarihan ng solusyon na ibinigay sa atin ng Diyos, si Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Kristo ay ibinibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para maging banal. Tanggapin natin ang biyayang ito ng Diyos. Ipinapanalangin tayo ni Jesus na manatili ang ating pananampalataya upang kung matisod, tayo ay makabalik sa Kanya at pagkatapos ay maging kasangkapan niya sa pagpapalakas ng ibang mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.